Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! Meow meow time na naman tayo, ayan! Ito ay naging laro niya nitong nakaraan lang na February, ngayong taon, no? Standard IM Norm Tournament, round robin, nakaharap niya si Grandmaster Zlatko Ilinčić ng Serbia sa round number 5. Mayroong naganap na long colites or kulong na queen. Ano kaya yun at papaano nangyari yon? Tingnan na kagad natin. Ang ginawa dito ni Meow Meow nag D4, Knight F6 si GM, C4, E6, Knight C3 at pinasok ang sharp Nimzo Indian Battle, tinirahan ng Moch variation. Ayan o. Yan talaga mga linya ni Meow Meow eh. Kasi dito, sa madalas sa pagkakataon, ang ginagawa, classical approach, Queen C2, yung kay Wesley na E3 palagi, o kaya Knight F3. Pero dito, iba talaga ang version ni Meow Meow, nag F3 oh. Parang raratrat kagad ng atake, no? At dito nag C5, ginulo kagad ng sentro, pinush lang. Pinupush talaga yan, ha? Para maintain ang pagkasolid ng sentro. Huwag nyong kakapturin yan, mga kamatsas. Pag ginapture yan, mabubutas at magiging mapanganib ang dark squares. Kaya dito, ang ginagawa, dini-D5 lang. At kinapture-capture, nag-castle, E4, at nag-knight H5 nang aano kagad tong kalaban ni Meow Meow. Oh. Gusto kagad mag-queen H4 check na dito, nako, mapapahamak ang king pag hinarangan, kakapturin lang ng knight. Inagapan kagad ni Meow Yi, nag-knight H3 at dito nag-D6. Syempre dito mga kamatsas, wala nang bisa yan, GG3han na lang yan, okay? Kaya tempo lang, nag-D6, kakapturin ang knight, nag-G4. Nung tinignan ko nga ito mga kamatsas, nasa isip ko dahil nakatrait, ito lang gagawin ko dyan Knight F2 para makailag sa pag-capture. Pero kay Meow Meow, iba. G4, tinutuloy talaga ang atake at butas ang H4 na ini-invite pa niya na, sige, checkin mo ko. Pero dito napaatras si GM. Bakit? Kapag chinek, Queen H4, nako, ang naiisip ko nga dito mga kamatsas na trap, ito pa King E2 lang 'Di ba? Parang maganda yan na dito kapag umalis ang knight, may bishop G5. Maagang kulong ang queen. Malupites talaga to si Meow Meow. Talagang marami mga baong trap Pinapacheck niya pag tira dito, pasubo yung knight Pag umalis may bishop G5, kulong Lupites no? Yan ang mga isa sa mga laman dito. So dito, nag G4, Knight F6 na paatras na lang at Knight F2. Ayun, umatras na. At nag A6, mag B5, A4. Pagka ganyan, hanggat maaari, pinipigilan talaga yan kasi malakas yan. Magiging pang-counter ng black yan sa queen side. Kaya pinigilan kagad. At nag Knight BD7, H4. Kaya naman pala binaba na yung knight Ang nasa isip ni Meow Meow mag-pawn storming na kagad ng atake sa king side Queen E7, Bishop E2. Ayun, pinigilan niya muna ang sarili niya kasi nandyan yung queen delikading. At nag-Knight E8, ininda kagad ni GM yung paparating na G5 na pressure kagad. At nag-Bishop D2. Ayan, sinangga muna yung mga matutulis. Knight C7, King F1. Ayun, sabay pupunta sa G2. Pumoporma muna, kinakasa muna bago iputok mamaya. Nag-King G2, Knight F8, Bishop F1, aba, ang dami. Maislog din pala to pero tingnan natin Bishop D7 at nag-A5. Ayan, kasi itong Bishop D7 ay mag-B5 na. So gagawa talaga ng counter sa queen side. Pinigilan ni Meow Yi para pag nag-B5, hindi pwede, may end pasan capture. Nag-Rook E, B8, puputok talaga ng B5 sa queen side mga kamatsas. At dito nag-Knight A4. Pinigilan na naman, sige mag-B5 ka, i-end pasan lang yan, parang gano'n. At dito, sa irita ni GM, kinapture na, capture ng tore, capture, at nag-Knight D7. Ayun, para mabuhay na ang Knight sa D7. At nag-Knight D1. Maniobra pero may lamang atake, Knight E3 papunta sa F5. Nag-B5 na, pinowersa na, at dito nag-Rook A1. Wise decision by Meow Yi. Kasi kung kakapturin niya, mabubuksan naman ng B-file. So magiging counterplay pa na malakas ng black yan. Kaya ang ginawa niya, umatras na lang siya para mapanatiling sarado ang B-file. At dito nag C4 para ilulundag ang knight sa C5. Knight E3, Knight C5, Knight F5. Yun nga lang, mabilis talaga ang takbuhan ng Yokabab ni Meow Yi. Nag Queen E5 dito at dito nag Rook E1.
Matindi na naman ang balak nito kasi mag-E4 mga kamatsas at wala ng capture sa E4. Nilagyan muna ng suporta ng tore at nag-knight B3. Nang gulo na si Ilinchik dahil kung hindi siya manggugulo walang mangyayari. Nag-Queen F2, Queen F4. Ayun. Pumasok ka, baka makulong. Pasok ka ng pasok. Nag-H5, Knight takes A5. Talagang sadyang pinapitas na ni Miyaoyi yung isang pawn niya sa kabila. At nag-Rook H4. Naku po, nangangamoy. Long collides ang Queen. Knight E8. Ayun, naalarma dito si Ilinchik. Teka muna, pag na-atake Queen ko, baka mamaya bumitaw yung D6, makapture ng Knight. Nag-Knight E8 muna, yun nga lang ang Knight ay talagang passive na paatras eh. At dito nag-E5. Ayun, pinuwersa na ni Miyaoyi. Talagang atakihin na kita, GM. O nag-E5 na. Pero kung accurate po ang pag-uusapan, ito ang talagang tumbok na tira. According to Stockfish, G5 pala ang sacrifice. Para may sipa kagad sa Queen na kapag kinapture ang pawn, magki-King H1 lang. Ayun. Kumbaga talagang magpaparaya ang puti na sige, capturein mo yung G-pawn para mabuksan ng G-file na dito tipong pag-angat ng bishop, another rook ang pupunta sa battle, baka mag-overload ang mga pyesa ng white sa king side. Talagang hindi na mapipigilan ng pag-create ng malakas na atake sa king side. Okay? Yan ang gusto ni Stockfish dito pero balik tayo sa ginawa ni Meow Meow, nag-E5, kumapture at nag-Rook E4, takbo Queen G5, at nag-Queen C5. Ayun. Dito, hindi sang-ayon ng computer engine sa tirada ni Miyaoyi. Pero ang balak niya, ito po, Knight E7 check, King H8, Knight G6 check, mamamatchas niya sa back rank. Nakita niyo yung plano, no? Ang lupites may ganun eh. Ayan. Dito, talagang na-pressure na maigi. Na-pressure talaga ang black. Nag-H6. Yan talaga Parang kay Mikhail Tal noon, may tamang pang-depensa. Pero dahil sa pressure, hindi mo na makita. Kung computer, makikita tamang depensa Pero dito, ang tamang depensa daw, Knight F6, Rook takes E5, Queen D2 check. Ayan, manggugulo na. King G3, tapos Knight B3. Okay. Pag chumek, King H8 lang. Wala nang backrank kasi cover na ng tore sa ilalim. Iyon. So, lamang, slightly better ang black. Marami pa mangyayari pero slightly better ang black. Pero balik tayo sa ginawa ni GM, nag-H6, Rook takes E5. Naku, nakakatakot. Mayroong kagad bitaw ng Knight E7 check. Maku-queenless na ang black. Nag-Queen F6. Ayun. Dahil sa pressure yan, hindi matamaan yung accurate Queen F6, threatening. Kakapturin ng tore. Nag-F4, dinipensahan muna. At nag-Knight B7, pang-neutralize sa Queen. Umatras lang Queen E3. Knight ED6. Ayun, dito mga kamatsas. Tuluyan ng nag-collapse ang posisyon ni GM. Dapat daw po ang tira dito ay Queen D8 na. Bakit kaya? Dito mauunawaan natin. After Knight ED6, ano kaya ang excellent move na talagang nagpa-winning ng gusto sa white? Sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. Knight E7 check. Takbo ang king. G5, iyakan time. Long collides mga kamatsas. Kulong. Capture. Wala na. Walang pupuntahan ng queen. Yun pala yung kaya pala pinapatakbo ng Queen D8 kagad sa lalong madaling panahon. Para makatakas na kaso naiwan yung Queen sa F6 Kulong na kulong ang ginawa, kinapture na lang ang tore, capture, Rook E8 at nag-H6. Talagang matindi si Meow Meow. Pag binigyan mo ng posisyon ng batang ito, wala, hindi ka patatawarin talaga. Kinapture, check. Dito ay nag-resign na si GM. What a big upset. Siyempre. Biro mo, walang title. Si Meow Meow, 12 years old. 2022, 12 years old na siya Grabe siya sa mga kamatsya. So, GM ang tinatalo. Hindi talaga pangkaraniwan ang batang ito. Diba? Kung tutuusin sa women's division, pero nakikihalubilo sa men's, nakikipagsabayan, parang Judith Polgar nung araw. Sino ba mas malakas, mga kamatsya, sa palagay nyo? Na ganyang edad, level ni Judith Polgar at ni Hu Yifan ng China? Sino kaya ang mas malakas sa timbang nyo, mga kamatsas? Ito kakaiba tong batang to Parang naiibahan talaga ako. Kasi parang normal sa kanya, pumipisak ng IM, pumipisak ng GM. Wala naman siyang title. Bata pa.
O, sige po mga kamatyas ha. Sige ha, paki-comment sa section below. Okay, sana natuto na naman kayo at na-entertain sa hatid na laro ni Meow Meow na tipong parang si Mikhail Tal na nabuhay sa panahon ngayon mga kamatyas. Abangan pa natin ang mga susunod niyang tournaments. Abang na tayo mga kamatyas. Makakita ng mga spectacular talaga na mga laban na puno ng mga sacrifices at pagka-agresibo. Okay, muli naglalambing, pa-like and share ang video na ito mga kamatyas. Pa-follow na rin ang ating Facebook page Kamatyas, ang ating official website kamatyas.com, pa-join na. At sa ating English chess channel, IM_Rodwings, pa-subscribe na rin. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.